Nanindigan si dating Senadora Leila de Lima na may basehan ang pag-acquit sa kanya sa kasong may kinalaman sa droga. At may paliwanag naman ng Justice Department kaugnay sa desisyon ng Court of Appeals sa kaso ni de Lima. Saksi si Darlene Cai. Naghahanda si dating Senadora Leila de Lima sa mga susunod niyang hakbang matapos ipawalang bisa ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala sa kanya ng Muntinlupa Regional Trial Court sa kasong may kinalaman sa droga. Naninindigan si de Lima may basihan ang pagkaka-acquit sa kanya. Parang sinasabi lang is that hindi masyadong maganda o tama o kulang-kulang yung pagkakasulat ng respondent judge. So, hindi naman sinasabi na mali yung pag-acquit sa akin. Kasi naman talagang may dahilan, may basehan yung pag-acquit sa akin. Inacquit si de Lima sa kaso noong taong 2023 matapos bawi ng testigong si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos ang kanyang testimonya na nagdala siya ng pera sa bahay ni de Lima mula sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Sinabi lang daw niya ito dahil natakot siya. Pero ang desisyon, inakyat ng Office of the Solicitor General sa Court of Appeals. At sa desisyon ngayon ng CA 8th Division, iniutos na ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC. Sabi ng CA, bigo raw ang korte na sabihin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi, kung ano ang epekto ng mga binawing pahayag, at kung anong bahagi ng krimen ang hindi napatunayan. Parang masyado yung form lang over substance. Opo. Ang pinaka-importante yung substantive finding na hindi na-prove yung aking guilt. Okay. Diba? Hindi yung kung ano yung forma ng desisyon. Sa paliwanag ni Department of Justice spokesperson Nico Clavano, hindi binabaliktad ng CA ang pagpapawalang sala kay de Lima. Ang pinagpapaliwanag daw ay ang RTC judge na nagbaba ng hatol. Ang magiging party po dyan ay ang judge na sinasabing lumabag po sa kanyang jurisdiction. Hindi po ang merits ng case ng RTC ang pinapag-usapan sa Court of Appeals. Kumbaga, ang tanong lang po doon ay whether or not may grave abuse of discretion ang judge sa pag-issue. Ngayon po, sa aking pagbasa ng Court of Appeals decision, mukha namang clarification din po ang gusto nila. Binatikos ni retired Supreme Court Associate Justice Carpio ang desisyon ng Court of Appeals. I think mali yung CA na saying na the decision is void for failure to comply with the Constitution. Hindi naman require ng Constitution na napakaganda yung ponensya mo, yung decision mo. Okay. Madami naman dyan mga decision na very fair lang, no? As long as you state the facts in the law, pwede na yun. Sa isang mensahe, sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na kung ibabalik ang kaso sa RTC, ang mga prosecutor ng Department of Justice ang haharap dito. Pero kung umabot daw sa Korte Suprema ang usapin, patuloy na magsisilbi ang kanyang tanggapan bilang kinatawan ng taong bayan. Sa ngayon, inaasahang kasama si de Lima sa maipoproklama bilang party list representative, gayong siya ang #1 nominee ng ML party list. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, walang dahilan para suspendihin ang kanyang proklamasyon. Hindi naman po final conviction yon ng Court of Appeals. Wala naman pong pending case din sa amin. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.